Hi guys, good morning. Happy Tuesday. Time check, it is 6:20 ng umaga. Kakababa lang natin. Si Daddy ang nag-prepare ng breakfast ng mga anak namin. Kagabi guys, nagluto ako ng chicken noodle soup. Nalagyan natin yan ng 3 piraso ng scrambled egg. And then magbublo na ako ng ating coffee. Masakit yung aking upper back guys, kaya iinom tayo ng gamot. So, black coffee lang. Ang flavor ng ating coffee ay Vermont Country Blend Medium Roast. And then, para naman kay Daddy, ihanda natin ang kanyang baong 3-in-1 from Copico Cappuccino. Yan na ang ating coffee. So, meron na ditong water. Lagyan na lang natin ng kanyang instant coffee. So, ito yung paborito ni Daddy kape. This is not sponsored. Tapos guys, tayo naman kakain tayo ng noodles din kung meron pang leftover. Si Jay medyo inuubo na. So, mamaya bibigyan natin siya ng 1 tablespoon ng honey. Ito guys yung ating kinain kahapon. Talagang napakasarap niya. Salted potato chips. Kung hindi ako nagtimpi guys, mauubos ko talaga siya. As in, ang sarap. Hi. Morning. Ito yung almusal ng mga bagets, guys. So, ano yan? Chicken noodle soup. Nasa pack lang to. Tapos, nilagyan ko ng 3 pirasong itlog. So, magsandok lang ako, guys. Para ito na rin yung aking breakfast. Ayan. Paborito to kung kainin ni Bunso pagkatapos ng kanyang swimming practice. Ilalagyan na lang minsan ng kanin. So, i-reheat lang natin ito para tayo ay makaalmusal. Ang ating first patient ay 7:30 ng umaga. So, ito na guys ang ating breakfast. Ito na rin ang ating black coffee. Nabigyan ko na si Jay ng honey para sa kanyang, wala naman siyang sore throat, pero parang magsistart na yung kanyang sakit sa lalamunan. So, inagapan na natin yan. So, pinakain ko siya ng, or pinatake ko siya ng 1 tablespoon ng honey. Time check 6:41. Kakatapos lang din yung mag-unload ng mga clean dishes. Kain na tayo, guys. Noodles lang to guys, wala ng kanin. Kasi meron na din itong maliit na pasta. Para na din siyang kanin. Tama-tama to guys kasi medyo malamig ang panahon. Meron pa tayong natirang isang bowl. Sinave ko na yan para mamaya kay Bunso. Dahil favorite niya nga to. Sobrang masakit yung upper back ko guys. Nagpalagay ako kay Daddy ng patch. Pangalawang araw na to. Hindi ko alam kung napulpo yung muscle ko or sa pagkakahiga. Pero sobrang nagbabother sa akin. Dito guys, upper, dito sa may tagilid. Iinom tayo ng gamot. Kasi mahirap kumilos. Talagang kahapon, habang nagtatrabaho tayo, hirap tayong mag-bend or mag-twist ng ating upper back. Okay guys, balikan ko kayo mamaya. Okay guys, time check 7:21 ng umaga. Nahilig na natin si Bunso. Magpapagas lang tayo dahil medyo malayo ang travel natin and 1/4 na lang ang ating gasolina. So pupunta na naman tayo guys dun sa aking pasyente na mayroong dirt road. Papasok sa kanilang bahay. Yun ay pinakamalayo nating patient. Almost 40 minutes yun. And then medyo puno ang ating araw ngayon. So magpapagas muna tayo dito sa Sam's Club para wala pa masyadong pila. Ito na kasi yung pinakamurang gasoline station dito guys. Tapos meron din tayong nakukuhang cashback. So, gustong-gusto ko nagpapagasolina dito. Ang problema lang guys, kapag medyo late ka nang pumunta, yung tanghali hanggang hapon. Dahil ito ngayon isa sa pinakamura. Mahaba yung pila. So ngayon dahil maaga pa guys, wala pang pila. At magpagas na muna tayo.
mag-disinfect tayo ng ating kamay. So, ang ating first patient ay tatagal ng 10 minutes from here. Tama-tama lang yun guys kasi it's 7:26 na ng umaga. So, kahit naman tayo ay malate ng bahagi ay okay lang. So, dahil dito sa Amerika, wala tayong mga gas boy dito. Katulad ng mga sinabi ko sa aking vlog previously. Tayo ang gagawa niyan. Let's go to our first patient guys. Ha? Hood open. Hood open. Bakit open ang hood ko? Okay guys, tara na. Nag-pop up yung yung alarm. Nakabukas daw yung hood ng sasakyan ko. So tumigil muna tayo sandali. Okay, si ate ay merong dentist appointment today. Dahil tayo ay busy ngayong araw na to, si daddy ang susundo sa kanya. Pagkatapos ko ng aking last patient around 1 o'clock, matatapos siguro ako doon guys mag-alas 2. Diretso na ako pagsundo kay Bunso. So wala tayong baong coffee. Naubos ko na yung coffee ko guys. Water lang tayo, tsaka yung mga kutputi natin dito sa sasakyan. Okay guys, mag-focus lang muna ako sa aking drive. Balikan ko kayo ulit mamaya. Okay guys, time check 7:36 ng umaga. Nandito na tayo sa ating first patient of the day. Kunin lang natin ang ating badge. And then computer. Balikan ko kayo ulit mamaya guys. Okay guys, I am back. Time check, it is 8:55 ng umaga. Darating tayo sa ating next patient around 9 o'clock. Ito guys yung pasyente natin na merong dirt road. Yung malayo yung kanyang bahay from the entrance. So, ang ating first patient, nakapagsimula tayo ng 7:36. Natapos ako ng 8:20. Tapos nag-travel tayo. So, medyo malayo ang ating second patient of the day. Pero dito sa area na to guys, 3 yung ating pasyente. So, magkakalapit lang sila. Kaya naman okay na okay lang. And then, babalik tayo dun sa area namin. Malapit lang sa bahay namin guys. Meron pa tayong 2 pasyente. So, napaka-thankful natin dahil unti-unti nanunumbalik ang mga pasyente. So, ibig sabihin guys, mas maraming trabaho, mas okay yan para sa ating pamilya. Para mas medyo malaki ang ating tongga. Dahil alam nyo na, bills is real. Kailangang bayaran yan. So, pakita ko ulit sa inyo ang papasok sa bahay ng ating patient. Baka meron na naman tayong makitang usa. So, eto na guys, ang unpaved dirt road. Today is my last day here for discharge na si patient. Not that I'm happy, pero kasi guys, ayoko talaga tong lugar na to. Hindi ko gusto yung area. Parang feeling ko pag palagi tayong nandito, baka masira na yung sasakyan natin. Exage naman. But anyway, nakikita ko rin sa likodan, and I think ito yung anak niya. So, ngayon lang din umuwi yung kanyang anak. So, last week na videohan natin yung mga usa. Ngayon ay wala. Ay nako, ang sikat-sikat ng araw. Alam nyo ba guys, dito sa aming area, kahit na fall na, mamayang hapon, aangat ang temperature ng almost 80 degrees. Napaka-init niyan or napaka-unusual niyan para sa fall season. Nakakasilaw ang araw. Pero okay lang yan. Gusto natin ng maaraw para hindi natin masyadong maramdaman ang lamig. Okay. Alam niyo ba pag nagpupunta ako dito, pinagdadasal ko na sana hindi mabutas yung gulong natin. Dahil hindi ko alam kung paano magpalit ng gulong. Kailangan nating tumawag ng saklolo. Ayan na guys. Okay. Yun ang bahay ni patient. Okay guys, nandito na tayo sa bahay ni patient number 2. Like I said, hindi ko ipapasok yung aking computer dahil marami silang alagang pusa. At allergic tayo sa pusa. Hindi natin gusto ng mga balahibo.
Iiwan ko lang yung computer ko dito. Kuha lang tayo ng paper version ng ating visit for today. Balikan ko kayo ulit mamaya, guys. Okay, guys. Time check, 9:45 ng umaga. Tapos na tayo sa ating patient number 2. Mag-drive na tayo kay patient number 3. Yan ay 15 minutes away, or actually 12. Nila-round off lang natin. Magsuot tayo ng shades, guys, dahil maaraw talaga. Medyo inubo tayo ng konti dahil talaga napakadami nilang pusa. Anak ng pusa. Anyway, in 900 feet, turn right onto Willow Grove Road. Yun ang ating GPS. Ito na naman ang ating daan. Ito, hindi ko talaga gusto. Basta guys, hindi siya lapat or hindi hindi paved. Parang ayoko talaga ng mga ganitong klaseng area. Pero dahil sa trabaho natin, guys, hindi naman tayo pwedeng mamili. Kahit nakatira pa sila sa gubat, bundok. For the go lang tayo, guys, dahil yan ay trabaho. At syempre naman, kailangan ng mga pasyente ng health. So, wag natin piliin. May mga iba, guys, na pagka ganito yung mga lugar, ayaw nila na nagpapa-assign dito. Pero tayo naman, hindi tayo namimili. Kahit saan pa yan, basta area natin, pupuntahan natin yan. So, talagang hindi mo akalaing may bahay dito. Dahil nasa woods nga sila nakatira. Tapos medyo mataas din to, elevated din tong area nila. So parang bundok / gubat. Okay. Punta na tayo sa kabihasnan. So, eto na guys ang ating daan. Paglabas naman guys nung sa bahay ni patient, yung daan is na pave na talaga. At the next stop sign, turn right. Ayan. Nakita nyo ba yung mga dahon guys, yung mga puno? Yung kulay is pula, no? Pula, orange, dilaw. Yan ang typical na view natin kapag fall. Nagpapalit na talaga yung kulay ng dahon. So yan, nagiging siya guys. From green, nagiging yellow, tapos nag-turn siya into red, tapos nagiging brown, tapos nalalagas na. So ayan. Ito guys ay sa countryside. Kung napansin nyo, wala halos bahay. Pero konting drive lang, nandyan ka na din sa city. Medyo gutom na tayo guys, kasi yung inalmusal natin ay soup lang, na walang kanin. Hi guys! I am back. Time check, it is 1 p.m. Yung ating last patient of the day, guys, tumawag yung kanyang daughter-in-law at nag-cancel. So, nag-iinit na tayo ng ating lunch. Si daddy parating na din. Dapat siya ang susundo kay ate para dalahin sa orthodontist. Ang schedule nila ay around 2 p.m. So, 1:30 susunduin si ate. Pero, tanongin ko si daddy kung gusto niyang ako na lang ang sumundo. So, yun ba yung paipit natin na yan? Medyo mahaba na yung buko ko, guys. Ang hirap na niyang ayusin. Kapag hindi siya nakaklip or kapag hindi tayo naka-hair serum sa umaga, siya guys, mahangin sa labas ang kanyang eksena. So, tayo ay nagkiklip. Meron tayong pa-teenager look dyan. Gusto kong magpagupit, kaso lang ang mahal na ng gupit dito, guys. $25. Tapos magtitip ka pa. So, dahil tayo ay kuripot, at pwede pa naman yan, wag na muna tayo magpagupit. Pahabain pa natin ang bahagya bago tayo pumunta sa parlor. Tapos alam niyo ba guys, dito yung mga gupit nila, hindi naman ganun kasing ganda katulad sa Pilipinas. Naalala ko yung gupit ko dyan is 100 pesos lang, tapos ang ganda-ganda pa. Anyway guys, eto na ang ating kinaing snack kahapon. Napakasarap talaga nito. Sabi ni daddy, wag na ako masyadong kumain. Parang kung hindi niya ako pinigilan, baka naubos na natin to. So ito guys ay potato chips with salted egg. Tapos maanghang din siya. So baka bukas bumili pa tayo ulit para baunin natin sa ating mga ganap, sa mga susunod na buwan. Iniinit ko lang yung ating pansit malabon. Ubusin na namin ni daddy yan. Konti lang naman yung ginawa ko guys. Parang kalahating kilo lang yung niluto ko nung birthday ni daddy. Dahil para sa amin lang naman. So, initin natin yan. Tapos ang ating namang dessert, kainin natin yung dream cake guys. Tinikman ko yung dream cake. Kapiraso lang nung birthday ni daddy. Napakasarap. Pinakain ko din siya pero hindi siya mahilig sa matamis at saka sa cake. Medyo parang naaanhon siya nasusuya siya kasi gumamit tayo ng dark chocolate. Yung asawa ko talaga hindi mahilig kumain ng mga matatamis yan. Opposite kami, pero dahil tayo ngayon nag-iingat sa ating asukal, kuha lang tayo ng kapiraso. Kasi sayang naman, kaya hindi din ako nag-bake ng malaking cake para kay daddy dahil wala naman din kakain. Okay, sabi sa cellphone ko, nandiyan na daw si daddy. Kain na kayo mabilis, tapos susunod na tayo kay ate at kay bunso. Balikan ko kayo ulit mamaya.